Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin, breaking news po to, mainit na mainit ito po. Si BP Sara po, nag-resign na po bilang secretary po ng DepEd at co-chairman po ng NTF-ELCAC. So, hindi na po siya parte ngayon ng gabinete ni Pangulong Marcos. So, ano ba yung dahilan? Bakit nag-resign itong si BP Sara? Pag-usapan po natin yan, pero bago ang lahat, panoorin po muna natin itong balitang to. At the same time, kung hindi pa ho kayo nakasubscribe sa Makapili TV, maglalambing lang po ng konti sa inyo, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Bakit po nag-resign si BP Sara sa gabinete ni Pangulong Marcos? Nag-resign bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC si Vice President Sara Duterte. Pero ang dahilan ng bise sa kanyang pag-alis sa gabinete, hindi sinabi. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Yun yung nakakapagtaka ngayon, di ba? Normally, sa mga nag-resign po na sa kasama sa gabinete, may reason kung bakit nag-resign yung isang public official. Normally, ang sinasabi nga nilang mga dahilan sa kanilang pag-resign is yung gasgas ng linyahan. Ano po yun? Health condition po. So, or minsan sinasabi, kailangan sila ng pamilya nila. So, parang kailangan na nilang bigyan ng atensyon, nakakalimutan na nila yung pamilya nila. So dito sa case po ni BP Sara, wala po daw siyang sinabing reason kung bakit siya nag-resign bilang DepEd Secretary at saka ng co-chairperson po ng NTF-ELCAC. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Nag-resign na si Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education. Ano mang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education. Personal daw na nakipag-usap si VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa resignation letter ng BICE, nakasaad ang 30-day notice para magkaroon ng maayos na transition sa lahat ng central office ng DepEd. Pero hindi binanggit ni VP Sara ang dahilan sa pagbibitiw. Sa press conference kanina ng BICE, ibinida niya ang kanyang mga nagawa sa 2 taong pagiging kalihim ng DepEd. Kahit daw hindi na siya secretary, patuloy daw siyang nakabantay bilang Vice President. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Makikita nyo rito sa ginawang pag-resign ni BP Sara. Ito yung normal na kumbaga yung professionalism nandoon. Hindi basta-basta mag-resign na nang wala lang. So, ang ginawa ni BP Sara, kinausap muna si Pangulo Marcos, which is yung pinakamagandang ginawa niya. Kinausap niya muna si Pangulo Marcos bago siya, or tungkol dun sa pag-resign niya, di ba? So, same thing sa mga ordinaryong trabaho, di ba? Siyempre, bago kang mag-resign, kailangan mo muna magpaalam or kailangan mo muna i-inform yung immediate superior mo para at least, di ba, hindi mabigla dun sa decision mo. Or kung sakaling, kumbaga, mabigyan ka pa ng payo para baka sakaling magbago pa yung isip mo na i-revoke mo yung resignation mo. So, gaya rin po ng iba ng pag-resign is nagbibigay pa ng grace period si BP Sara para sa proper turnover ng kanyang may iwanang opisina. Siyempre, hindi naman pwedeng basa-basa iiwanan niya yung opisina niya and then darating yung susunod ng blanco. So, diyan magsisimula yung yung alam niyo yung paghahanap ng butas na pwedeng sabihin nung papalit, dinatnan ko ganyan na yan, wala naman turnover sa akin. So,
makikita nyo rito na ginamit pa rin ni BP Sara yung utak niya, yung pagiging professionalism niya. So, unang-una nagpaalam siya kay Pangulong Marcos, sumunod siya sa protocol kung ano ba yung dapat gawin na yung nga may grace period. So, kahit na, alam niyo kahit na nag-resign si BP Sara, at least, maluwag kay yun, kumbaga matatanggap ka agad ni Pangulong Marcos yung pag-resign niya. So, hindi na mabibigla. Masakit sa masakit. Siyempre, iiwanan siya nung taong nung taong kasama niya nung eleksyon, kasama niya na nagpanalo sa kanya. So, dito natin ngayon makikita na ito yung hinihingi kasi ng ng mga karamihan sa mga, sabihin natin, sa mga Duterte supporter. Hinihingi rin kay BP Sara yan na mag-resign. Pero siyempre, mas marami yung pro-admin na talagang halos araw-araw. Ayan ang topic na bakit daw hindi pa mag-resign si BP Sara sa gabinete ni Marcos. So ito, wish granted po ito para sa mga admin, Marcos administration po, kay mga supporter ni Pangulong Marcos. Wish granted po. Yung lagi nyo pong hinihingi, ito na po, ibinigay na po ni BP Sara. So, tanggapin po ninyo kung ano yung magiging kahihinatnan nung lagi nyong isinisigaw na mag-resign na si BP Sara. Kung dati na napapraning po itong si Pangulong Marcos sa mga atake po ng mga Duterte, especially ni Pangulong Duterte, mas maaaning siya ngayon. Dahil siyempre, andyan na yung Vice President na siyempre nasa posisyon. Unlike kasi kay Pangulong Duterte na hindi naman ganun sabihin natin, hindi ganun kalakas yung puwersa dahil nga wala na siya sa posisyon Hindi niya nga hawak yung, kumbaga maliit na lang yung hawak niyang mga supporter. So unlike dito kay BP Sara, which is nasa gobyerno pa siya, so medyo mas malakas na ngayon yung ng mga Duterte ngayon, yung puwersa. So, mas lalong maaaning ngayon ang administrasyon. Siyempre, andyan na yung hindi nila ngayon mababasa kung ano yung magiging susunod na hakbang ng mga Duterte. Kung doon nga kay Pangulong Duterte, kay PRRD, hirap na nga silang basahin kung ano yung ikinikilos. Ano pa yung idadagdag mo pa si BP Sara na hindi rin nila alam kung ano yung nasa isip, ano yung itinatakbo ng, kumbaga ano yung magiging papel ngayon ni BP Sara since wala na siya ngayon sa gabinete ni Marcos. So, parang lalabas dito, tabla-tabla na to. So, kayo ang dapat sisihin, mga Marcos supporter na laging hinihingi yung resignation ni BP Sara. So, antayin nyo sa mga susunod na araw kung ano yung mga pwedeng mangyari sa ginawa nyong laging pagbulong, laging yung laging yung hinihingi kay Pangulong Marcos na tanggalin kung si BP Sara o lagi nyo sinisigaw na bakit hindi pa mag-resign si BP Sara. So ito, wish granted. So tanggapin po ninyo kung ano yung magiging resulta nito. At kay Pangulong Marcos, sisihin nyo po yung inyong mga amuyong ninyo na panayang bulong sa inyo na kung ano-anong mga paninira, kung ano-anong mga, alam nyo yung mga tirada nyo kay BP Sara na bakit hindi pa to mag-resign. Eto, tanggapin mo Pangulong Marcos kung ano yung magiging consequence nung mga bumubulong-bulong sa'yo. So, tuloy natin itong balitang to. Para sa isang matatag na Pilipinas. Bago ang presko ni Duterte, nauna nang kinumpirma ng Malacanang ang kanyang resignation. Bukod sa trabaho bilang DepEd Secretary, nagbitiw din ang vice bilang Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon sa palasyo, tumanggi ang vice na ibigay ang dahilan ng kanyang pagkala sa gabinete. Gayunman, pinasalamatan siya ng Malacanang sa kanyang serbisyo. Tinanggap na rin daw ng Pangulo ang resignation. Magtatanong pa tong administrasyon na to kung bakit nag-resign si BP Sara. Alam nyo naman kung ano yung rason dyan. Sigurado naman tayo dyan. Unang-una, di ba, naging vocal naman si First Lady Lisa Marcos na ayaw niya kay BP Sara. So, ano pa yung magiging reason na bakit kailangan pa magtagal ni BP Sara sa gabinete ni Marcos? Unang-una,
doon pa lang sa ano pag upo pa lang nila sa pwesto, di ba, binanata na kagad to si VP Sara ng kung ano ng mga issue. Naaalala niyo yung confidential funds na inubos daw ni VP Sara sa loob lang ng yata ng 11 days yata yun, basta December yun binigay sa kanya yung confidential fund. Tandaan po ninyo, yung confidential funds na yun galing po yun sa Office of the President. Itinransfer lang po sa OBP. So, nung na-transfer kay VP Sara yung confidential funds na yon, ilang araw na lang at kailangan niyang gastusin kagad yon sa mga project. So sa kanya pumutok yung parang pagsisi yung bakit daw naubos kagad o paano daw inubos ni VP Sara yung 125 million sa loob ng 11 days. So sa kanya napulaan yon. So, tinatanong siya saan niya ginastos daw yung confidential funds. Kung di ba naman mga sangkaterbang mga walang utak tong mga nagtatanong tungkol dun sa confidential funds. Confidential funds nga di ba? Saan ka nakakitang confidential na i-announce mo kung saan mo ginastos? Kaya nga confidential yung sa presidente nga, di ba? Yung confidential funds ng presidente, hindi nyo ma-question at hindi nyo rin mapilit kung saan ginagamit ng presidente yung kanyang confidential funds. Ngayon, pagdating sa vice president, na pipilitin nyo na sabihin niya saan niya ginamit yung kanyang confidential funds. Confidential nga nasa batas naman yun Ngayon, kung mali yung sinasabi ninyo or may pagkakamali dun sa paggastos ni VP Sara doon sa confidential funds, bakit din nyo pailan ng kaso sa ombudsman? Napakasimple lang naman ng ng proseso May ombudsman na pwedeng tumingin kung mali ba yung ginawa ni VP Sara. Siyempre, hindi magawa nilang kasuhan sa ombudsman si VP Sara kasi mauungkat yung ginawa ng Office of the President, yung pag-transfer nga ng pondo papunta sa Office of the Vice President, which is, ang alam ko, bawal din dapat yun pero bakit pinayagan? Diba? So, puputukan din yung Malacanang dyan din si Marcos. Kaya, hindi na nila yata pinurso yung pagkakaso sa ombudsman dito kay VP Sara. Kaya, yung sinasabi ng Malacanang na hindi na raw dinisclose o hindi nila alam kung bakit daw nag-resign si VP Sara, which is, napakalaking kaplastikan yan. Alam na alam ng Malacanang yan kung bakit nag-resign si VP Sara kasi nga nararamdaman o pinararamdam nila kay VP Sara na hindi na siya welcome dun sa circle ng mga Marcos gawa nung sinabi nga ni First Lady na bad shot na si VP Sara. Siyempre, mahirap naman ipagsiksikan yung sarili mo kung sa tingin mo naman yung mga tao dun sa sinasamahan mo organisasyon ayaw sa'yo. So, parang lumalabas yan, parang ang na-out of place lang, di ba? So, which is, tama na rin yung ginawa ni VP Sara na pagbigyan na yung hinihingi ng mga Marcos supporter na mag-resign na siya. So, ito, binigay na ni VP Sara yung hinihingi ninyo. So, ano pa ba pwede nyong ipulaan dito kay VP Sara? Pero, siyempre, hindi mo mawawala dyan yung mga Marcos supporter na gagawa pa rin ng issue at palalabasin na si VP Sara pa rin yung kumbaga may yung intention niya sa pag-resign, dalagyan nila ng ibang kulay yan. So, siyempre, si VP Sara tahimik pa yan. So, yan ang katakutan ninyo kay VP Sara, yung pagiging tahimik niya. So, hindi nyo alam kung ano yung pinaplano niya. So, mag-ready kayo sa mga bumabatikos or yung sabihin natin yung nagsasabing mag-resign na si VP Sara, hintayin ninyo kung ano yung magiging plano ngayon or ano yung igagalaw ni VP Sara. Effective sa July 19 ang pagbibitiw ni VP Sara sa DepEd at NTF-ELCAC. Nitong Lunes lang, sa isang event sa Angeles City, Pampanga, muling binanata ng kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte ang Administrasyong Marcos. Hindi na yan bago dahil ilang beses na rin namang binira ni Baste at maging ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang Pangulo. Tinawag pa nga nilang adik si PBBM. Yan nga ang dahilan kaya ilang beses na nawagan ang ilang kritiko na magkaroon naman ng kaunting kahihiyan si VP Sara at magbitiw na sa gabinete. Which is may punto naman. May punto naman yung sinasabi nga naman nila na siyempre, mga kamag-anak,
tatay, kapatid ni BP Sara yung bumabatikos sa presidente, tapos siya, part siya ng gabinete, at hindi, para sinasabi nila na bakit hindi daw sawayin ni BP Sara yung kanyang kapatid tsaka yung kanyang tatay, na wag namang birahin si Marcos. Ang karakter naman kasi ng mga Duterte, kumbaga may kanya-kanya silang personalidad. So, nirespeto nila kung ano yung mga saloobin nung kanilang nung magkakapatid na eh. Siyempre, andyan si Pulong Duterte, si Baste, tatay niya. So, may punto naman yung mga nagsasabi nga naman, di ba, parang delikadesa na bakit nananatili ka dyan na samantalang yung kapatid tsaka tatay mo hindi mo nga masita. So, may punto bakit na nananawagan yung iba na mag-resign na si BP Sara. Pero siyempre, ang punto naman nung kabila na siyempre, si BP Sara inappoint yan ni Pangulong Marcos. So, very naman si Pangulong Marcos na very vocal naman siya na sinasabi nga niya na bakit niya tatanggalin si BP Sara kung maganda naman yung pamamalakad niya sa DepEd, maganda naman yung, kumbaga, wala naman silang problema ng dalawa. So, wala siyang reason para tanggalin si BP Sara. Pero yun nga, mahirap din kasi kay BP Sara yung naiipit siya sa dalawang nag-uumpugang bato. Diba? Siyempre, andyan yung pinoprotektahan niya yung kanyang pamilya, andyan din yung pinoprotektahan din niya si Marcos. Kahit na nakikita niya na may mali sa ginagawa ni Marcos. Pero ito ngayon yung magiging dyan, pinakamalaking problema ngayon ng Marcos administration. Since si BP Sara nag-resign na, itong mga Duterte, si Pangulong Duterte, si Mayor Baste, lagi nagsasagawa ng maisog rally. Ngayon, itong maisog rally na to, sinasabi lang anti-Marcos rally daw tong maisog na to. Dahil nga, lagi nga binabatikos ng mga Duterte, itong si Pangulong Marcos. Kasi, hindi nyo rin naman masisi bakit ginagawa to ng mga Duterte. Kasi nga, parang gusto nilang palabasin ng mga Duterte na sila ang mukha ngayon ng oposisyon. Kahit na sabihin natin merong oposisyon sa gobyerno ngayon, pero hindi ganun ka-vocal Unlike nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, na talagang active na active ang oposisyon, which is yung mga dilawan na yan, yung mga aktivista, na talagang halos araw-araw nakabantay sa mga statement, sa yung kung ano man yung isasabihin ni Pangulong Duterte, talagang nakabantay sila at laging nakakontra. Ngayon, sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos, nawala ang oposisyon. Diba? Yung mga dilawan na supposedly, yun talaga yung iniisip natin noong umpisa na sila yung para ito yung magiging balakid ng Marcos administration sa mga gagawin nilang mga batas or mga magiging diskarte nila, hindi yun na nangyari. So parang lumalabas ngayon, talagang nagjo-join force, which is, kung titingnan mo naman kung ano yung talagang adhikain ni Pangulong Marcos, yung unit team, pag-isahin talaga, which is maganda naman kung titingnan mo sa side na yun, maganda kasi tahimik yung gobyerno natin, walang nagbabangayan. Yun nga lang ang problema, sinasamantala naman yung pagiging tahimik ng oposisyon. So, andyan di ba, pansinin nyo yung Maharlika Investment Fund na lumusot ng ganong kabilis, na hindi man lang tinutulan ng todo ng mga oposisyon daw nila Coco Pimentel. Pero 'di ba nakalusot pa rin. Tapos yung People's Initiative na kung hindi pa nabuko yun, talaga magdedire-diretso, yung oposisyon hindi pa rin kumikibo. Although nagbibigay ng statement pero hindi ganun hindi ganun kalakas, 'di ba? So hanggang sa nagkabukuhan na itong mga kongresista natin medyo parang andun pa rin yung suporta sa People's Initiative bilang itinago yung provision ng charter change, yun nga yung pagdadagdag o yung pagtatanggal ng terms extension ng mga mambabatas. So dahil doon nagsimula si Pangulong Duterte na
batikusin na tumayo bilang oposisyon kasi nakikita niya na sinasamantala na 'di ba? Sinasamantala na ng mga politiko na ganit sa kapangyarihan yung pagiging tahimik ni Pangulong Marcos, yung pagiging tahimik ng mga oposisyon, ng mga dilawan. Kaya ang ginawa ni Pangulong Duterte, tumayo na siya bilang oposisyon. At yun nga, hindi naman siya iniwanan ng anak niya si Mayor Baste. Kaya nagsisimula yung maisog rally na yan. So dahil doon ay ipit si BP Sara. Ngayon, ito na ngayon, dahil wala na nga si BP Sara sa gabinete, sasama na kaya si BP Sara sa maisog rally. So siya na ba yung susunod na magiging muka ng oposisyon? So ito na yung sinasabi natin na time bomb na inaantay ni Pangulong Marcos na sumabog. Ito yung kinatatakutan niya na humiwalay na si BP Sara sa kanyang poder. Kasi alam naman natin na kung hindi kay BP Sara, hindi mananalo to si Pangulong Marcos sa eleksyon. So malaking factor talaga na sumama si BP Sara. Hindi natin maintindihan din kung bakit paano napapayag ni BBM itong si BP Sara na sumanib sa Uniteam. So yun nga lang, tapos na tayo doon, nandyan na, ito na, humiwalay na nga si BP Sara. So dyan natin malalaman. So saktong-sakto to dahil nga malapit na mag-SONA, tingnan natin kung ano yung magiging kalalabasan ng SONA. Kasi parang siguro tinapat din to dun sa pinaplano nila na alam nyo yun yung pagbaba ng presyo ng bigas. So andyan yung andyan yung yung plano nila na isama yan sa State of the Nation, yung report na naibaba nila yung presyo ng bigas siyempre dahil tumataas nga yung bilihin natin. So diyan natin ngayon malalaman kung ano yung magiging yung gagawin ni BP Sara. Siya ba babatikos na, gagayahin na rin ba niya yung ginagawa ni Leni Robredo na gustong mangyari ng mga Marcos supporter, ng mga loyalista, na kailangan laging may side comment lagi yung Vice President sa mga ginagawang aksyon ng presidente natin. So yun ang aabangan natin ngayon. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.